thank you for your presence. We thank you, God. We thank you for who you are in our lives. And we are so excited. And we are so expectant, Panginoon, sa mga gagawin mo, O God, sa buong linggong ito, Panginoon. Have your way, O God. Hallelujah. Spirit of the living God, Spirit of the living
Okay, magandang gabi po sa ating lahat. It is our first day of fasting. Talagang ngayong first day, di ba, parang malakas pa tayo. Pero andito po yung first struggle na magpa-fasting ba ako, bukas na lang, o sa susunod na lang ng schedule. So, I encourage sa lahat ng makikinig, nanonood, at kahit po sa mga hindi pa nanonood, I pray na umpisahan po natin ang fasting at tapusin ito, yung ating 5 days fasting. Mapapansin po natin kung bakit kailan tayo nagpa-fasting, nandun yung maraming temptation, di ba? Papansin nyo, maraming invitation sa pagkain, maraming birthdays, maraming celebration, na kung meron pang magyayaya dyan para manlibre ng pagkain. Kung bakit sa araw ng fasting mo, lahat ng masasarap na pagkain lalabas talaga. On all the days, Pero kasi, alam niyo kung bakit? Kasi ayaw ng enemy na tayo ay mag-fasting. Because ito yung isa sa mga spiritual discipline na dapat regular po natin ginagawa. Kasi dito, napapalakas tayo spiritually, mentally, physically, emotionally, marirecharge tayo. Kasi ito yung pan-detox ng mga Kristiyano. Dito na siya sharpen yung ating faith. Kaya ibig sabihin, ayaw niya ng enemy. Kaya lalo po natin i-pursue ang mga gawain nito katulad ng prayer and fasting. Sige po, let's taste and see the goodness of God. Our devotion today will come from the book of Luke, chapter 5, verse 1 to 38. Pero i-discuss lang po natin is verses 4 to 11. Sige po, basahin na natin. Samahan niyo po ako kung may Bible kayo. Sabihin na, sige po. Sa chapter 5, verse 1 to 11. Basahin po natin sa NIV version. One day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. He saw at the water edge 2 boats left there by the fishermen who were washing their nets. In verse 3, he got into one of the boats and one belonging to Simon and asked him to put out a little from the shore. Then he sat down and taught the people from the boat. On verse 4, he says, when he had finished speaking, he said, Simon, put out into the deep water and let down the nets for a catch. And in verse 6, when they done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. So they came and filled both 2 boats full, and that they began to sink. When Simon saw this, he fell at Jesus' knees and said, Go away from me, Lord, I am a sinful man. For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken, and so were James and John, the son of Zebedee, Simon's partner. Then Jesus said to Simon, Don't be afraid. From now on you will fish for people. And last, in verse 11, so they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. God bless His word. Ano po ba? Bulay-bulayin po natin mga salita ng Diyos. Tingnan natin sa verse 4, umpisa natin. There was a specific instruction to do. Sabi sa verse 4, when he had finished speaking, he said to Simon, put out into the deep water and let down the nets for a catch. Similarly, katulad po ni Simon, binibigay po na instruction ng Diyos sa atin. Minsan specific, at minsan alam na natin yung tama at anong dapat gawin, pero hindi natin sinusunod. Tignan natin sa susunod na verse. Sabi dito, sa verse 5, Simon tried to reason out. Sabi ni Simon dito, Master, we've worked all hard. Hard all night. Buong gabi daw silang nangisda, no? And sabi, and haven't caught anything. Yan ang sabi niya. Pero dito parang sinasabi ni Simon na parang nagko-complain na siya eh. Nangangatwira na siya. Parang katulad natin, sabi na, naku, ginawa ko na ng lahat. Napagod na ako. I tried everything, Lord. Give up na ako. Actually, at that point, naglilinis na sila ng net eh. Talagang totoo naman yung sinabi ni Peter, na talagang all night. Sipag at syaga talaga, ipinuhunan nila ng oras na yun, pero wala silang na huli. Pero tignan nyo hindi siya to nag-stop. Sabi niya dito, but because you say so, take note of the word, because he says so, he began to believe in his word. Pinake niya yung word ni Jesus. At sabi niya, I will. So, after nun, he obeyed. Na, ano naman siya, sumunod
lang siya eh. Kaya ibig sabihin, nung time na yon, naglilinis siya ng net, nagtuturo si Jesus, naririnig na yung mga salita ng Diyos o yung mga katuruan ni Jesus. And I think he agreed na unti-unti sa pakikinig ng salita ng Diyos, unti-unti nag-build up yung kanyang pananampalataya. And I think he agreed every word na itinuturo ni Jesus. Kaya nung sinabihan siya ni Jesus na, subukan mo ulit. Put on yung net, sabi niya ganun. And he did. Sabi natin, tingnan natin kung ano yung naging result. In verse 6, it shows that the result of his obedience, sabi nga na, caught a large number of fish. So, ibig sabihin po, yung ating pagsunod sa Diyos, talagang nagre-resulta po ng maganda. Huwag po tayong madi-discourage sa ating mga sitwasyon. Ibig sabihin, sumunod lang tayo. Maaaring napapagod tayo, pero magpatuloy lang po tayo. Minsan parang tingin natin, wala ng pag-asa, pero pag sinabi ni Lord, meron po yun. At yun ang ating hintayin at asahan. At sabi dito sa verse 7, natin. Basahin natin sa verse 7. Ang sabi dito sa verse 7, so they signaled their partner in the other boats to come and help them. So they came and filled both boats full and they began to sink. Sa sobrang dami ng kanilang na-capture na fish, kailangan nila ng tulong. At sabi niya, napuno yung dalawang boat at yun nag-start pang lumubog. Sa sobrang dami. Ibig sabihin po talaga, pag ganyan may mga blessing tayo, sabi niya, tinawag na nila yung partner nila eh. Parang sabi niya sa atin, Lord, yung blessing natin are meant to be shared. Diba? Nakakatuwa na nakita nila yung dami ng catch nila, tinawag nila yung partner nila at sumobra pa doon sa mga inaasahan nila. And in verse 8, sabi dito, basahin po natin yung verse 8. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord, I am a sinful man." Ano ibig sabihin nito? Tingnan po natin ha. He finally realized who Jesus is and humbly admitted that he is a sinner. Pag nakita natin yung kalaliman ng ating kaalaman sa Diyos, ibinabalik natin ang Diyos sa kanyang trono bilang hari ng ating buhay. Minsan kasi tayo yung nandun sa trono, tayo yung nagmamanipulate o sumusunod o tayo yung nangunguna sa ating direction. Pero pag nakilala natin ang Diyos, talagang ibabalik natin sa kanyang trono, where He belongs, rightfully belongs, at tayo humbly, andun nakikita natin kung saan lang tayo. And we realize that we are nothing without God. Kailangan natin talaga ng Diyos. At sabi nga dito, we understand and appreciate what He has done on the cross. Na-realize natin kung gaano tayo talaga kamahal ng Diyos. At hindi lang yung kamatayan niya sa cross ay every Easter, hindi po every day maalala natin, ma-appreciate natin, nararamdaman natin, nare-renew yung pagmamahal ng Diyos sa atin. At yun po yung pagka naging malalim ang kaalaman natin sa ating Panginoon Diyos. Kaya kailangan po lagi tayong nag-aaral ng salita ng Diyos. Sa verse 9 to 10, sabi dito, tingnan natin ha, for he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. Imagine, in the history ng kanilang paglalayag as a fisherman, na-astonish, ibig sabihin talagang namangha sila doon sa yung dami ng fish na nahuli nila. Ibig sabihin, maaaring ito yung first time na nangyari sa kanila. At talagang nakakatuwa dahil nandun ang Panginoon eh. Ang nakakatuwa po nito, all his companions were astonished to witness a miracle. And as we obey God and live our lives according to His will, our family, our friends, or people around us will witness the existence of God's goodness. May experience nila yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. At sabing ganon, and in this way, we can draw more men closer to God. Makikilala nila ang Diyos. Makikita nila, ma-witness nila yung kabutihan po ng Diyos sa ating buhay. And so, sabi nga sa last dito, sabi nga, God promoted them from fishermen to fishers of man. And on the last verse, tingnan po natin ha. Sa last verse na po tayo. So, they pulled their boats up on the shore.
left everything, and followed him. Alam niyo, nakakatuwa po itong last verse na to. Imagine, they pulled up their boat on the shore. Inayos lang nila, no? And they left everything. Alam niyo yung na-meditate ko dito, sabi gano'n, ito yung greatest cash of their lives. Tapos, ito na yung time na pwede, dahil fisherman sila, yun ang livelihood nila. Big business, maraming pera ito. Doon sa, compared sa mga huli nilang huli, di ba? Pero nakakatuwa po sa kanila, they were not blinded. Hindi sila nasinag o na-distract sa ganda ng miracle o yung ipinakita sa kanila ng Diyos na blessing. They, sabing, ano ko nga dito, they were not blinded, but they saw something beyond doon sa ipinakita sa kanila ng Diyos. Something more precious than money or wealth can give them. It is to serve the living God Most High. Because they waited for Him, they waited for the Messiah, they waited for the Savior. At itong opportunity na dumating sa kanila, hindi na po nila ito pinalagpas. Kahit nandiyan po yung napakaraming blessing, talagang po, they grab the greatest opportunity is to serve Jesus at the time of His ministry. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita. So what can we learn from these scriptures? Number 1, our obedience will help us grow deeper in our spiritual journey and heed to God's calling. So huwag lang tayo attend lang ng Bible study, attend lang ng services, magpalago po tayo. At sabi nga dito, sa ating pagsunod, dito po lalago ang ating pananampalataya. At dito lalalim ang ating kaalaman sa Diyos, sa pagsunod po. Number 2, our obedience will benefit also the people around us. This is the opposite of disobedience. Living in sin, hindi po maganda yung living in sin and living in disobedience to God. Yung parang takbo, lumalayo ka sa Diyos, alam mo yung tamang dapat gawin pero hindi mo ginagawa. Hindi po maganda ang ending niyan. If you can recall the story of Jonah, di ba? He's running away from God, ayaw niya sumunod. Di ba yung mga kasama niya doon sa ship almost died? Baga, nakakatakot kasama yung mga taong disobedient. Ibig sabihin, in danger palagi. Kaya doon po tayo na iwasan po natin. Kaya if we obey God, in short, nandun po yung blessing. Hindi lang ikaw ang mabibless, pati yung mga taong kasama mo, especially our family. The last is, our obedience will allow God to move and show great and mighty things through us for His glory. Hindi natin nalilimitahan ng pagkilos ng Diyos pag tayo po ay very humbly na sumusunod sa Kanyang instruction at sa Kanyang salita. We are blessed to be a blessing, sabi niya ganun. At ito, napapakita ng Diyos, malayang kumikilos ng Diyos, hindi natin nalilimitahan ng Kanyang pagkilos sa ating buhay. Upang ipakita yung Kanyang greatness, yung Kanyang goodness. Di po ba? Magandang gabi po. Sana po may natutunan kayo sa ating short devotion ngayong gabi. Now, we will proceed to our prayer. Pag-pray po natin ang ating mga sarili, lalo na sa maraming distractions, especially pag fasting, di ba? So, manalangin po tayo. Halika po, samahan niyo ako sa pananalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo, kami po'y nagpapakumbaba. Salamat sa salita mo ngayon. Salamat po sa aming devotion, sa aming sama-samang pag-aaral ng iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, na itong word na ito, madalas alam na namin ito, kabisado na namin ito. Pero Lord, i-refresh mo kami, Panginoon, sa amin na pag-aralan ngayon. Kung gaano kahalaga yung pagsunod. Especially yung hindi lang makikinig, Panginoon God. And we pray, Lord, na patawarin mo kami for our being stubborn. Talagang madalas, Lord, na kala namin, kaya namin sa aming sarili. We can do it on our own. Pero parang ending na lang namin ma-realize pag desperate na kami, parang wala na kaming magawa. Tsaka lang namin nasasabi na kailangan ka pala namin. Lord, we ask for forgiveness sa ganito mga attitude namin at minsan nakasanayan na namin na ikaw na lang yung sakuli, Panginoon o God. We pray, Lord, na sa mga taong mga napagod na, mga time na kami napagod na rin, Lord God, at minsan parang wala kaming pag-asa.
We pray, Lord, na we will go back to your word. I-build up namin muling aming pananampalataya, yung pagtitiwala sa iyo. At hindi lang doon mag-i-end, Lord, yung pagtitiwala, kundi, Lord, susunod kami sa mga salita mo. Dahil itong pagsunod namin, O God, sabi mo nga it will give us more wisdom and it will allow us to receive more from you. Yung instruction mo, it will guide us to a true life, to a true blessing na ihinanda mo sa aming Panginoon, O God. And we pray, Lord, na sabi nga namin dito, yung obedience namin, Lord God, kasama ang aming pamilya, ang aming mga taong nakapaligid sa amin, Lord God. We pray, Lord, na sa aming pag-obey sa iyo, makita nila, ma-witness nila ang kabutihan mo sa pagkilos sa aming buhay. And we pray, Lord, sa aming Christ-likeness, pag-obey sa iyo, Lord, this will draw more people into your presence. Makilala nila na may talagang totoo at buhay na makapangyarihang Diyos na kumikilos sa aming buhay. And we pray also, Lord, na we will not limit yung pagkilos mo sa amin. Alisin mo yung pagiging stubborn namin, pagiging selfish namin, yung self-reliance namin. And we pray, Lord, na talagang ikaw, Lord God, ang maging number one sa amin. We will put you back to your throne bilang aming Panginoon at tagapagligtas, na ikaw isinusuko namin lahat sa iyo, Panginoon, O God. Gabayan mo kami, Panginoon, kasama ng aming pamilya. We pray this, O God, na ikaw po ang patuloy na kumilos sa aming buhay. Sabi mo nga, Lord, let down the nets for a catch. And we pray, Lord, na talagang we humbly obey your word, na pag may instruction ka, Lord God, maging crystal clear ito sa aming Panginoon, O God. Give us a heart, Lord, na sabi mo nga, Lord, alisin mo yung heart of stone, O God, but make it to a heart of flesh na talagang sumusunod sa iyo. Obeying you na may pagmamahal at pagpakumbaba, Panginoon, O God. Marami pong salamat, and we pray, Lord, yung mga instruction mo, maingat namin itong gawin. And Lord, we thank you for your goodness, Panginoon. Alam namin na hindi ka patapos. Alam namin, Lord God, na ikaw ang aming pag-asa. May maganda kang plano sa amin, and we pray na hindi namin mamiss lahat ng magandang plano sa aming buhay. We pray all these things, O God, in Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Diyos. At dalangin ko na we will finish these 5 days of fasting with the gods of praise. At patuloy natin ma-receive yung talagang blessing na nanggagaling sa Diyos. God bless po.